Blessed day everyone! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-Xerox sa ADF ng mga brother printers. So yung ADF na tinutukoy ay itong nasa itaas. So kapag kayo mag-Xerox gamit dyan, usually yung mga long size na papers, kagaya ng folio at legal size. So hindi na yan kaya sa flatbed, kaya ang gagawin natin, dito na natin yan ilalagay sa ADF. Ang special characteristic ng ADF, kaya niyang mag-scan or mag-Xerox ng multiple papers kagaya nito, dalawa. So pwede ko yang ilagay sa ADF. Make sure na pantay yung inyong mga papel, walang nag-overlap para maganda yung pagkaka-insert natin sa ADF. Ngayon ipasok lang natin yan dito, tapos i-adjust etong nakikita nyong itim na parang mga kamay na nandyan, pang-adjust dyan sa width ng papel. Tapos kung hindi kayo sigurado kung talagang nakasuksok na ng maayos yun, dapat pantay guys. Tingnan nyo mabuti, ayan, dapat pantay, parallel siya dito sa guhit na to. Nakikita nyo guys, kailangan parallel yan sa guhit na yan. Ngayon naman, pwede nyo i-check para makita kung okay ba. So ayun, nakikita nyo yung dulo ng papel, pantay siya, lapat siya. So, in good condition yan. Ito yung mga roller pins. Yan, mga roller pins na yan, kapag yan ay tumakbo na, dapat wala siyang makikitang mga parang punit-punit dito. Kasi pwedeng mag-stuck yan, mag-cause ng paper jam. Ang gagawin nyo guys, kung merong mga konting punit dito sa unahan, dapat lagyan nyo ng tape. Okay? So kapag sobrang lambot ng papel, kunyari mga 50 GSM, tas parang lukot na, hindi na kaya, huwag nyo nang tangkayin ilagay dyan. Ilagay nyo na lang sa feeder, ay sa flatbed, para at least ma-cover ng scanning kahit yung small portion ng paper. Kaso nga lang, hindi na masasama yung ilang portion ng papel dahil maikli lang talaga yung flatbed, hanggang A4 size lang. So pag makapal naman masyado, kunwari mga nasa 230 GSM yung ipapasok nyo dito sa ADF, hindi rin pwede kasi iikot yan. Ganito ang nangyayari nyan. Pag inangat nyo ito, dito yan iikot. Pag umikot siya dyan, pwede mag-stuck yan dahil hindi niya na kayang i-bend yung papel. So ganun lang guys mag-Xerox sa ADF. Ngayon try natin guys ha. Pipindutin ko to, tapos make sure na nakaset yung papel sa kung ano dapat yung sizes na nasa ADF. So kung hugutin natin, ibalik, tapos change paper size, di ba naka letter, folio size yun, kailangan folio din para makukuha niya lahat, ma-print niya lahat. Tapos isang copy lang. So ganito guys, higupin niya yan. Tingnan niyo mabuti. Ayun o, nakikita niyo yan sa ilalim. Ayan, inihigup niya. Dahan-dahan, papasok dun. Tapos, ilalabas niya yan dyan. Habang lumalabas yan dyan, kasabay niya rin yung sa baba, yung copy. Tapos, sigupin niya naman ulit yung sumunod. Ayan, yung sa ilalim. Ayan, kita niyo, gumagalaw yan. Ayan o. Na-photocopy na natin. Yan. Yun. Ganun lang yun guys. Tapos pwede nyo na itong ibigay kung saan mo man nyo ibibigay. Kadalasan pino-photocopy nyo yung sa ilalim, ay sa unahan, tapos nilalagay niya sa ilalim. Parang nag-i-inverted yung order niya sa baba. So ganun lang yun guys. I-arrange nyo na lang yan kung sakaling madami kayong kailangang isalansa, tsagain nyo lang. Okay, I hope nakatulong. Maraming salamat and God bless.